Most of the time sa buhay natin, we blame God for everything. May nasirang pamilya, we will blame Him. May naaksidente, sisisihin natin ng Panginoon. Merong may sakit, we will blame God. In short, we are blaming God for everything. We are blaming Jesus sa lahat ng bagay na nangyayari as if He is a controller God. You know what? Si Jesus Christ, hindi siya controller God. He is God, but He is also a generous God who loves us so much. Jeremiah 29:11, ito ang pangako sa atin ng Diyos. Ang sabi sa salita ng Panginoon, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future." Malinaw dito na lahat ng plano ng Diyos para sa iyo at para sa akin at para sa atin ay kabutihan. Plans to prosper, plans which are good, plans not to harm you, but something good para sa buhay po natin. Jesus Christ, bumaba siya dito sa lupa, hindi para sirain ng mga buhay natin. Naparito si Jesus Christ to give us life. At hindi lang po basta buhay ang bibigay sa atin ni Jesus Christ, kundi ang buhay na abundant, ang buhay na sagana, ang buhay na kung saan ikaw ay punong-puno ng pagmamahal ni Jesus Christ. Meron din tinatawag na God's discipline. Ang God's discipline or God's correction, ito yung mga bagay na something na hardship sa mga buhay natin, pero later on will make us people na matured. Magiging mas maayos tayong mag-isip, magkakaroon tayo ng wisdom, something that builds us up, something na nagbi-build up sa ating personality, something na after nitong hardship na ito, mas magiging matalino tayo, mas magiging magaling sa decision. Pero if it's something na nagde-destroy, something na nagsisira, something na naghihiwalay sa pamilya, something na nakakasakit, something na trahedya, hindi ito galing sa Panginoon. Sabi sa Bible, He is a God of peace. He is not a God who destroys. So just trust Jesus. Know that Jesus Christ loves you so much. Mahal na mahal ka niya.